Hallelujah, praise God. Dalaygon kayo ang Dios nga buhi. Karong kabuntagon, no? Karon niya adlaw is Sunday. Kung diin magapanimbat ta, no? Magasimbat ta diya sa atong Dios nga buhi. Ato siyang dayigon, simbahon sa espiritu ug kamatuoran, no? Usa ka pamatuod nga labaw siya sa tanan. Mao'y nagahimo sa langit ug sa yuta. At dili lang siya Dios, but Dios siya sa tanan, no? Provider, healer, di lang nato siya nailhan niya Dios nga mananambal, but provider po. Dios siya nga nagahatag og peace of mind, no? Kung sa panahon di kita trouble. But mga igsoon, karong kabuntagon magapadayon kita sa pagtuon, no? Sa Biblia. Sa nisa pamaagi nako nga usa ka Bible study. I called it Bible study kasi magtuon kita sa usa ka bersikulo o unsa bang ato pagatun-an dinhi. Gina-video nako, then gina-upload nako sa YouTube para later on kung kinsay gusto makakitaan makapaminaw siya ug kabalo sila sa kamatuoran. Kini nga kamatuoran may makahatag kanatong kagawasan, may igsoon. Kaysa gisolo ko lang, nagabasa ko, although maganda na siya. Pero may panahon po niya, gina-upload na ko para kung kinsa ang magapaminaw, no? Kabalo siya, no? Kasi isa kini sa atong nahibawan, so i-share po na to sa uban. So atong pag-isgutan, anong ang pamaagi sa pagsimba, no? Karon dili naman sa ka born again, nung saba man siya, no? Kaya sayaw-sayaw daw, singgit-singgit, nagalukso-lukso, kasi nailangutana sa ato ang anong ingana na siya. Samantala sa unang panahon, kung sa daang tugon, ang pagsimba linong man kayo din, may mga halad pa, mag-ihaw pa diha, no? Taga-offer pa o karne. Gani naapsan ako na sa una sa panahon sa ako kanuan, no? Sa ako grandparents mo na pamaagi kay lagi. Lumad ta, no, sa kultura ug tradisyon na witness pa nako bisag karong gani na pa, no, kasi gina-preserve pa na siya. But unsa ba ang pamaagi sa panimbahon karon, no? Kasi mo man ang madunggan nato, bakit saba man labi na sa born again, makiyugsuonan nato. So kung ablihan nato ang Biblia sa Psalm 95, may gisulti siya dito. Sa ingon niya sa Psalm 95 verse 1, ingon niya, Psalm number 95 verse 1, 2, and 6. Pasahon lang nato, ingon niya, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us about aloud to the rock of our mountain." Ayun pa niya. Basahon nato diri sa Bisaya, no? Sa Bisaya, sa awit. Salmo, may igsoon. Salmo 95, Psalm is before Proverbs, right? Then Job, after Job, 95. Sa giingon din 95. Mas maayo maning Bisaya gud basahon. Yung pa niya din sa Psalm 95. Dali kamo daygon ta ang Ginoo,
Mag-awit kita nga malipayon ngadto sa Dios nga atong tigpanalipod. Pero diri sa English ingon pa niya, let us sing joy to the Lord, let us shout aloud. Mo din nang saba siya, to the rock of our salvation. Ingon pa niya sa verse 2, let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. Mo nang naisaba. Tapos ingon pa niya sa verse 6, ingon pa niya, come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God, and we are the people of His pastures, the flock under His care today. If only you would hear His voice. Hallelujah. Kaya pala na ay mga panimbahon nga ingana. Usa ka ingana di ay ang panimbahon sumala sa Biblia. But mga igsoon, although sa Psalm 90, may gisulti pod sa Biblia nga ang mga buhi kailangan mo singgit og magadahig, no? Kasi buhi man sila. Pamatuod nga sila buhi nagadahig sa Ginoo. Kay ang patay dili na siya kadahig, no? Maapod na diha sa Word of God. But kini may igsuon ato i-explain, no? Although naman ang Psalm 95. But ato i-explain ang pamaagi sa panimbahon sa Old Testament sa panahon nila Moses o sa panahon karon. Aron sa ingon, masabtan nato nganong ingana ang panimbahon na karon. Kini uban lagi mangutana sa aba kaayo ni nga born again ni nganong ingana sila mag daig sa Ginoo, pwede man mag-ampo ra maghilom. So ang ato topic about sa pattern, no? Pattern or sequence sa pag-worship sa Ginoo. Sa Exodus 25:40, gitawag dito nga pattern, no? Pattern nga gipangita sa Dios dito ka Moses nga naka-record dito sa Exodus chapter 25 verse 40. Yung pa dire 25 verse 40. Yung pa dire, see that you make them according to the pattern shown you on the mountain. So may pattern. Then sa Hebrews 8:5, chapter 8 verse 5, may nagsulti pod siya, no? Nagisgot siya about the pattern. Hebrews chapter 8 verse 5. Ingon niya, verse 5, basahon na to para klaro. Ingon pa niya, see to it that you make everything according to the pattern shown you on the mountain. So may pattern di ay. Usa ni ka warning nga i-build ni Moses ang usa ka tabernacle or tent of meeting. Usa ni siya ka templo, no? Kung sa ato karon nga panahon simbahan, no? Kung asa nagagather ang mga tao aron tagbuon ang Dios didto, aron simbahon ang Dios didto. So sa instruction sa Ginoo nga maghimo siya og tabernacle, no? Maghimo siya tabernacle sa sentro, no? Kung diin dito sa sentro natukod ang tabernacle, no? Sa nianang tabernacle o sa katemplo, yung nato templo para common siya, o ang simbahan o tent of meeting katagbuanan. May instruction ang Ginoo sa Book of Numbers, no? Numbers chapter 2, no? Nga i-gather ang tanang banay, no? Ang kaliwatan sa Israel. Sa west part, gisulti dito nga dapat ang mangulo dito sa Ephraim, no? Pamilya ni
Ephraim, Manasseh, then Benjamin. Then sa west part, no, Judah, Issachar, at Zebulon, no, ang banay niya, ang kaliwatan. Then sa south, mo ang kay Ruben, kay Simeon ug Gad, ug ang part sa norte o sa north kay Dan, Aser ug Naphtali. So mga igsoon, 12 tribes ni siya, no, ug nahimo ni siya. Mao gid ni siya ang pattern nga gihatag sa Ginoo kay Moses. Kung mapansin na to, that is north, west, no, east and south. Kung makita nito, ingani chorus ni siya, north, south, east, west, cross na siya mga igsoon. It is pointing to Jesus Christ. Kung mapansin, ganun na siya. Mo na ang pattern nga gitudlo. Susunod, sa dihang nahimo ang usa ka tabernacle or a tent of meeting kung saan mag-gather sila dito magsimba. May pamaagi, no? May gitudlo ang Ginoo kung unsa ang pamaagi. No, kung may untag naatay bulletin board, madrawing na to, but na magko-drawing dress. Kung mapansin na to, may igsoon, usa na siya ka samaan eh. Gidrawing na to. Usa ka gibahin na siya, no? Ang building, templo, gitukod ng templo or tabernacle. Gibahin na sa tulo ka bahin, no, sa ka compound nga gikoral siya, nakapader siya for example. Pagabot dito sa sulod, napagid sa building sa sulod. So nabahin siya og tulo ka bahin. Una, ang gitawag nga courtyard or outer courtyard or outer court, no, sa gawas. Kundiin mo na siya ang main altar, no, altar of sacrifice, kung diin sama sa na-record sa Book of Exodus chapter 27 verses 1 to 8. Then ang ikaduhang ang nga building gyapon siya sa sulod, duha na siya, nagdikit murag border lang ang pagitan, holy place, no, outer courtyard, holy place, kung saan ang lampstand dito, no, sacred candlestick or lampstand. Makita nato ni sa Book of Exodus chapter 25 verses 31 to 40. Din ikaduha, din dito na po dito sa holy place ang tawag nga table of showbread. Exodus, na-record na sa Exodus chapter 25 verses 23 to 30. Then altar of incense, na sama sa giingon sa Exodus gyapon chapter 30 verses 1 to 10. Din ang pinakalas niya, ikatulong po ang Holy of Holies, na dito ang veil, ang Ark of the Covenant, sama sa record sa Exodus, no, na-record ni sa Exodus chapter 25 verses 10 to 10. Then Holy of Holies, Exodus 25 verse 22. So ingana na siya, tulo ka bahin na sa mga igsoon. Then sa panahon nga ang Israelites that time kuan sila sa panimbahon, sa panahon nga magsimba sila, ang pamaagi sa ilag pagsimba, ang process, usa siya ka physical sacrifice based, no? Niya ma-explain po na to ang born again. Physical sacrifice first. Una, musulod sila sa tabernacle, no? They will enter the tabernacle courtyard.
ito ingon ako outer courtyard o outer court, kung diin gindala nila ang offering. So ang sunod himuon nila, ilihans nila ang usa ka offering nga maong animals, no, hayop diha, o sa niwe sa identification nga gisakripisyo nimo. Din pagkaman katayon, no, patyon ang usa ka animals, no, ang usa ka hayop. Then bloodshed for atonement. Then ikaduha, ang usa ka Levites mo apply siya dugo, no, kuan niya ang dugo sa altar. Usa ni ka simbolo nga naghinlo sa kapasayloan, no, sumala pa sa panimbahon sa una. Din pagkauman sunugon ang sacrifice, ang halad, kay usa ni ka sweet aroma dito sa Ginoo. Bago pa sila pagkauman mangaon sila kung naa siya'y peace offering ba na siya. But actually kung wala na siya, ang tawag nga fellowship meal, diretso sila sa teaching of the law, no, kung diin ang mga pari ug ang Levites, no, mao'y nagapahinumdum sa mga tao that time about the God's word. So nakapokus sila sa forgiveness, cleansing, and symbolic restoration of relationship with God. So meaning, sa pag-enter pa lang diya sa tabernacle, pagdala diya sa courtyard, sama sa gidrawing na outer courtyard, siyempre habang ginahila ang hayop diya, saba gyud na siya, no, ana gyud na siya, saba gyud na siya. Munang sa panahon nga panimbahon nagadaig ta, mapud na sa kinabuhi ng Kristo nagadaig ka, saba ka, pero pwede pa na igsuon nga kung ka mo na siya ang praising, nagapresta diya sa Ginoo, nagadaig ta sa kamaayo sa Dios. No, litero ni explain ako lang sa gikumpare, gihatagan ako comparison. Siyempre sa diyang gulgulan na siya kay pa tagason ang dugo, siyempre patay na siya, linong na siya, mingaw na siya, muna na siya ang deep intimacy diya sa Ginoo. Muna siya musulod na ka sa worship song, mag-worship ka na, kaya you are pasulod ka na dito sa worship, panon nga worship ka na sa Ginoo ng linong na kasi about between you and God. Munang sa panon sa worship, dili pwede pa disturbo diha kasi lalom na siya, simba ka sa Ginoo sa espiritu kamatuoran. Then the last na mao ang Holy of Holies, kung diin pari ang nagasakripisyo o ang Levites ang nagasakripisyo pag sprinkle sa blood, no, pag halad dito. So mao na siya ang word of God. Dapat sa panahon nga may mensahe sa word of God, kung pwede lang unta nga dili ka ihi pa, nga dili importante, mas maayo gyud dili magawas-gawas, no, dili unta himuon nga naman kasi mo nay panahon nga nakig-istorya ka na sa Ginoo mga igsoon. So mo nang pagpaminaw kasi correction na diya, ginatudloan ta mga instruction na diya nang dapat i-absorb yun na to. So mo na siya. So sa panahon ni Moses, ingana na siya. Pero karon ang usa ka born again Christians o pamaagi sa panimbahon, since Jesus fulfilled the sacrificial system, no, na-fulfilled niya ang pinaagi sa paglansang sa iya dito sa Kalbaryo sa cross, no,
Mabasa natin sa Hebrews chapter 10 verses 10 to 14, no? Ma-explain dia, no? Fulfilled the sacrificial, no? Si Jesucristo na ang nagsakripisyo para kitang tanan maluwas, no? Mon bitaw nang magpreta mo, ingon gud ka, Lord, tabuni kami sa miling dugo, no? So ang pamaagi karon sa Panimbahan is a worship, no? Usa ka spiritual sacrifice based, no? Sa kay Moses physical sacrifice kasi nga makita ang halad niya, no? But kay Jesus, it's a spiritual, sa born again Christian na to, spiritual sacrifice based. Sama sa iingon sa Romans chapter 12 verses 1 to. So ang pamaagi nga ni, una-una may praise, no? Praise if nagadaig ta. Usa kini ka joyful songs, no? Declaring God's greatness, no? Pagkamaayo sa Dios, sama sa giingon sa Psalm 104 nga giingon dito, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise, no? Muna siya daig kamaayo sa Dios, gi-acknowledge na to ing ana na siya Dios siya. Dili ka daw worship. Kung mosulod na ta sa worship, it is differ reverent adoration, no? Focusing on God's holiness and presence, no? Usa na ni ka pagsimba nato diya sa Ginoo nga tinud-an na no, yung about concentration, grabe ng concentration nato ni sa Ginoo, ginasimba na nato siya sa espiritu kamatuoran mo nang dapat walay manguhit sa panahon nga worship time na dili pwede dapat pasagdan nimo kung nagkuan siya nga kung dili man lang importante gid kay mga emergency, no? Ayaw gid disturbo ang taon, mawala siya. Sama sa gi-record sa Book of John chapter 4 verse 24 that we will worship the Lord God in spirit and truth. Then lastly mga igsoon mo na sa ang Word of God. Then gitudlo dito preaching and teaching, no? Dili lang preaching but teaching otro scripture, ang Word of God. For guidance, importante ang guidance, correction and growth para motubo ta. Dili lang pwede nga stagnant ta sa usa ka Kristiyanon. Kailangan ang Word of God maminaw gid tag sakto kay mao nay makapag-growth sa ato, no? Ang reference nato ni sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 17, no? That all scripture is God-breathed, no? TRCT. Basahon na to, useful for teaching, rebuking, correcting, and training so that the man of God magiging kasangkapan, no? Mapuslanon siya, no? Kasi na instructionan na siya, no? Yung padre sa 2 Timothy, Book of Timothy, 2 Timothy chapter 3 verse 16, yung panyadari Timothy, yung panya, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in the righteousness, verse 17, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. O mahimo kitang kasangkapan, no? Sa mga buluhaton, sa imuha, hindi lang, kundi iya sa kaymayaan sa Dios. That's why magagrow ta diha, pinaagi diha. So ang labing tubag nganong ang sequence sa panimbahon na utro na sa kapanahonan nato, no? In time of Moses kasi sa Old Testament, ang usa ka worshiper dili sa directly, no, makasulod
sa presensya sa Dios. Kanunay gyud na sila, naagid na sila yung mga pare o unsa ba dia ang mga Levites, no? Nga kailangan nila o Levites an kailangan pud nila nga magsakripisyo palatandaan ni para ma-clean sila, no? Malihinluan sila, no? They will sacrifice first for cleansing, mga igsoon mo na siyang pamaagi. That's why ang blood sacrifice mauna sa gyud na siya big bag-o maminaw sa balaod, no? Itong kay Moses, no? Balaod ang tawag na. The law. Before hearing the law, no? Nga mao ang mga Levites ang magbasa niya. So, mao gyud na siya ang pamaagi sa una. Din sa ato mga born again Christian, born again worship, no? Ang pamaagi sa panimba. So, Jesus once for all sacrifice already, no? Kung saan kita gihinluan na niya sama sa giingon sa Hebrews chapter 9 verse 12. So tungod ni ana kita makasulod na kita sa kingharian sa Dios nga sa presensya sa Dios nga libre, mga igsoon. Wow. Di ba nindot? Libre ta nga makadaig diya sa Ginoo. Sama sa ug naka-record gini ato reference Hebrews chapter 10 verses 19 to 22 nga tungod kay Hesukristo nga nalansang sa cross, no? Nagsakripisyo, nagtagas ang iyang dugo, nagulay ang dugo sa Kalbaryo. Tungod ni ana ang pamaagi sa atong pagsimba, we can now enter God's presence freely, mga igsoon. Hebrews chapter 10 verses 19 to 22. That's why praise comes first, no? Pagdaig una gyud na siya. Sama sa pag-enter sa Israelita sa tabernacle gates with thanksgiving, believers start with joyful praise to acknowledge God, no? Sama sa pagbira mo pud na sabak, hallelujah. Praise God, dalaygon ka o Diyos, walay sama kanimo. So, mao pud na siya ang hayop saba kayo sama sa gi-explain nako. So, din magasunod ang mao ang pag-worship. It is moving into deeper intimacy, mga igsoon, like moving the outer court to the holy place. Sama pud na sa panahon niya ang dugo gidala dito sa holy place nga linong kaayo mo pud na ang pagsimba nato sa espiritu kamatuoran. Then the next word of God after worship. Sama sa giingon nako, kailangan gid na siya. Bakit kailangan? Kasi nga preparado na ang atong kasing-kasing, no? Once ang atong kasing-kasing preparado na, kailangan na sa mudawat og instruction gikan sa Ginoo, correction og encouragement. Instruction, corrections of encouragement, dili lang puro encouragement sa ato pa sa sulod sa panimbahan. Dili pwede nga dili pwede nga puro lang encouragement, but may instruction po dito, may correction po dito, may pagbadlong po. So kung atagan nato comparison about tabernacle worship and the born again worship karon. Una kay Moses, bring animal offering. Sa born again Christian, bring yourself as a living sacrifice, Romans chapter 12 verse 1. Lay hands, it is identification, confession and surrender in prayer. Animal slain or bloodshed, Jesus' death already paid for sins, no? Si Hesukristo na ang nagatubos sa ato. Praise or the Levites applies blood. Believers cleansed by Christ's blood, no? Nahinluan na siya sa dugo ni Hesukristo. Burnt offering as aroma. Praise and worship as spiritual sacrifice. Hebrews chapter 13 verse 15. Fellowship meal or kung may peace offering, so mao na siya, may communion po ta.
Fellowship of Believers, no? Ang balaod ginabasa sa mga pari para madunggan sa tanan naga-worship, no? Kung sa ato karon preaching and teachings of God's words, no? Dili lang pala preaching but teaching also. So mga igsoon, mo na mga mensahe karong kabuntagon nga gi-inspire sa Ginoo kanato aron sa ingon ma-share pud nato, no? Di lang basta-basta ma-share, no? Dahil later on, no, mapaminawan, di lang nato makita but mapaminawan nato sa YouTube. Salamat nga that the Holy Spirit, no, instruct us, the Lord God, nga ganong ingana ang born again magsimba, magadaig diya sa Ginoo. Hallelujah. Sa 30 minutes nga atong pag-explain, hinaot ko nga nasabtan nato ni mayong buntag sa tanan. God bless us all.